Hindi bababa sa 27 testigo ang panukalang maipresenta ng prosekusyon para sa article of impeachment na confidential funds misuse, misappropriations at irregular liquidation laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Panel Member at Manila 3rd District Representative Joel Chua, may posibilidad na mabawasan ang bilang na ito oras na matansya ng prosekusyon na nakapaglatag na ito ng matibay na ebidensya laban sa Vice Presidente. We have more or less mga 13 witnesses. So kung mas-shorten po namin yung proseso, let's say after presenting 8 or 9 witnesses, tingin namin solid na. So we can move on to the next article. Simula ngayong araw at bukas, August 3 at 4, ihaharap ng prosecution team ang dalawang kinatawan mula sa Commission on Audit o COA. Partikular na sina Roderick Wamil, dating State Auditor ng COA Intelligence and Confidential Funds Office o ICFAO, at Celine May Del Campo, kasalukuyang State Auditor ng COA ICFAO. Ito ay upang matukoy kung naaayon ba sa panuntunan ng paggamit ng daang milyong pisong halaga ng confidential funds ng OVP at DepEd. Ito po yung sumuri ng confidential fund kung saan po ginamit. So dito po, titingnan natin kung yung paggamit po ay nasa tama ayon sa circular, sa joint circular na inilabas kung paano gagamitin dapat yung confidential fund. Sa article na assassination plot, grave threats at inciting to sedition, mula sa 10 testigo, 3 testigo lang ang iprenesenta ng prosekusyon. Oras namang matapos ng prosekusyon ang presentation ng witnesses at evidence nito sa lahat ng articles of impeachment, ang defense naman ang maglalatag ng kanilang mga testigo at ebidensya sa lahat ng articles. At saka pa lamang magbobotohan ang senator judges sa conviction o acquittal ni VP Duterte. Ipepresenta muna ng prosecution yung 4 na article. Kung hindi po, unless, of course, meron po kaming i-waive na isang article. Kunwari, 1 o 2. Sa tingin namin, pagkatapos i-presenta yung 2, matibay na, pupunta na po tayo sa defense. Pagkatapos po magpresenta ng defense sa 3 o 4 na article na aming pinresenta, saka pa lamang po magbubutuhan ang mga senator judges kada article. Kahit isang article lamang ang makakuha ng kinakailangang bilang ng boto o 2/3 ng senator judges, sapat para makonvict o mapatunayang may sala si VP Duterte. Mangangahulugan ito ng pagkatanggal nito sa pwesto at perpetual disqualification sa paghawak ng pampublikong posisyon. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.